I never trust medicine talaga ang tutusin. Dati, pag once na may konting kirot, doon ka agad kay doc, o doon ka agad sa butika. But now, I realize na it's a temple of God. Must be God will be heal us, mga kapatid. Kasi kung naniwala kay Jesus, He's a great healer, right? Amen. Amen. Wala namang sinabi si Lord na that medicine is a great healer. No, si Lord. Pag meron may naramdaman, unahan si Lord. Ganun po ginagawa ko palagi. Once na may naramdaman, review ka agad. Lord, this is not your will. Your will be done, God. I'm already healed. After 3 days pa. But, andun po yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. Hindi ko agad tinitake yung medicine. But after that, gagaling ka. Basta maniwala lang. Nangyari mo sa akin yun, within 2 days na yata, diniklarahan ng kapatid na, healed ka na! Ganun niya sa akin. Within siguro 10 minutes, something like that. 10 minutes, healed na po mga kapatid. Amen. Ganun po ang nangyari ng Lord. Basta may declaration, hindi ba? Declaration, healed ka na kapatid. You're already healed. Amen po ba? So, maapo na pagpapala po ng Lord, lalo sa pamilya. Sabi ko nga nakaraan nung sa giving ko na di pa sumasahod. Di pa naubos yung sahod. Sahod na naman. Totoo po yun nangyari sa inyo ko. May bonus pa. Di ba? Ganun po kabuti yung Lord. Basta trust. Trust. Always trust in the Lord, mga kapatid. Talagang mga-amaze ka na lang. Sabi mo nga dati ang hirap kitain ng pera. Parang ang hirap kunin ba? Pero nandun yung tiwala mo kay Lord, bibigay mo sa kanya lahat. Follow lang ba? Obey sa kanya ng obey. Di mo isipin, may laman pala yung ATM ko. Di ba? Ang sarap. Ang sarap po mga kapatid. So patutuwa po sa buhay ko. Amen po. Bless na bless kay Lord. Sa bawat araw na ginagawa niya, patuloy lang tayo magsumikap sa paglangan sa kanya. Even ako naman po, ando pa rin sa process, but I trust always the Lord. So ganun din po dapat ng bawat isa, no? So may patutuwa po. Next. Amen? Amen? Amen po ba? Bless God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Okay. Sa ating buhay bilang mananampalataya ni Kristo, there's always a blessing, yes. And also, although there are some challenges sa buhay natin, but in the end, there's a joy that comes, okay? God will surprise what joy it is. Just keep on believing in Him, okay? So, sa akin, nais ko i-share sa inyo na kung saan napakabuti ng Lord sa buhay, sa akin, at sa company, sa family, and sa aming mga prayer walk doon sa aming area. And I really praise God. It's because that God always make a way na kung saan, kahit paano, ay meron kami nakakausap ng mga Pilipino, okay, na kabayan natin doon. And sabi ko kay Kuya Peter, pag those days na huwag tayong matin ng online. Dito tayo sa soul winning, okay? Iwagaliso, di ba? So mas maganda kasi gusto ko personal kong nakakausap yung mga anak ni Lord at hanapin natin yung mga nawawalang tupa ni Lord. Yun lang yung sinasabi sa amin sa aming apat, okay? Sabi ko focus tayo sa sharing of God's word. At yun nga ang kabutihan na Lord na kung saan minsan kahit sa cafeteria kung saan kami nakaupo, may mga kabayan doon na kasama namin sa ibang table ay nagagawa ni Lord ng paraan kung paano sila ma-reach out at makausap. At si Kuya Peter, napaka-creative rin ito kasi ako ang ginagawang pamain. Unahan mo Kuya, sunod kami. Okay, go ahead. Praise the Lord. At least, nakikita ko yung aggressive ng bawat isa na kapag ako ay nakipag-usap na sa mga kabayan natin doon, ang ginagawa nilang tatlo ay nagpi-pray. Amen? So, yun, talaga napakabuti ng Lord for the whole week at mayroon doon, kahit na Muslim na wala kaming pakialam kung
anong group ka nagmula. But sa amin ay we are willing and ready to share the Word of God, which is makapagbigay ng hope at pag-asa at kabutihan sa ating buhay. Yun ang mapasalamat ko sa Panginoon for the whole week sa aming apat. And I hope and I pray na marami kaming masiran pa doon. Amen. Amen. Salamat sa boy mo, Kuya Reg. Mabuti po si ating Lord, mga kapatid mo. So, sabi niya dito sa 1 Peter 4:10, as each of you has received a gift, use it, serve one another. As good stewards of God by grace, mga kapatid. Pinagkaluban po tayo ng talento ng Panginoon. Gamitin natin to serve one another. To, what you call this one, to makaakay pa ng mga kaluluwa, mga kapatid. Kasi nga, hindi naman tayo pang matagalan sa mundong to. Serve the Lord all the time. So next, sino po gusto? Amen. Praise God. Amen. Praise God po. At glory to God. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na it's been 7 months. Though ang plano namin ay 1 month lang po ako dito, pero yung plano ng Diyos, napakaganda. 7 months na po kami ni Ate Maria Sel. So, ganun kabuti ang Lord. So, katulad ng mga kapatid, nagkasakit po din ako dito tula 2 weeks ago. So, may mga schedule ako for worship. And sabi ko, Lord, paano na yan? Walang minuto na hindi ako inuubo sa katinang lalamunan ko. Paano kaya ako kakanta? But then sabi ko, I trust you, Lord. Napakabuti ng Lord dahil every practice, hindi naman ako inuubo dito sa pulpit. And even sa worship, hindi rin ako inuubo, hindi kumakatin. So, ganun kabuti ang Lord that when we ilagak natin yung pagtitiwala natin sa Kanya, sa banal na Espiritu. So, ganun po kabuti ang Panginoong Diyos. And isa sa pinaka papatotoo ko mga kapatid, no, ang patuloy na pagbibigay ng kaloob ng Lord ng kapahingahan. No, marami kaming pinagdadaanan ni Kuya Eli sa totoo lang. Pero hindi lang yung joy in the midst of troubles, in the midst of circumstances, ay kaiba kapag ang Panginoon ang nasa gitna ng ating mga buhay. Ang buhay ng isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, no? Marami mang problema yan. Even sa gitna ng financial crisis, nandun yung saya, yung galak na nagmumula sa Lord. Yun yung noon, maganda ang buhay namin, walang mga financial crisis. Nandun yung saya, but then temporary, mayat maya, nag-aaway kami. Pero mind you mga kapatid ngayon, kahit marami kaming problema sa trabaho ko doon, marami silang mga but then nandun palagi yung approval ng Lord siya yung nag-a-approve ng papel ko sa mga lead ko. So ganun siya kabuti. Na dati napakahirap akong mag-absent kahit 1 week lang. Ang hirap kong ipa-approve, pero ngayon 7 months na kami. Pinapadala ko lang yung signatures ko. Sabi ko, napakabuti mo, Lord. Very easy. Ganun kadali. Dahil yung plano ng Diyos talaga, hindi natin maarok kung minsan talaga. Meron tayong mga plano, pero meron siyang mas magandang plano. So, ganun po yung buhay. Kapag kaiangkla natin ang Lord, kahit marami tayong mga sitwasyon, mga kapatid, pero nandun yung saya, yung galak, yung pagpapala. Amen. Na hindi kami pinagkukulang ni Kuya Eli, sa totoo lang. Kahit kung minsan walang-wala na, pero abundance, nandun yung sobra-sobra pa, mga kapatid. So, ganun yung paano kumilos ang Lord sa mga buhay ng mga totoong nagtitiwala sa Kanya. So, praise God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Powerful po. Napakabuti talaga ng Lord. Basta yung trust natin, tiwala, bubuo sa Kanya, mga kapatid. Sabi niya nga sa Jeremiah 17:7, blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Amen? Trust the Lord. Confidence lang, mga kapatid.
May Lord tayo. Conference po ang bawat isa. Last na lang po. Sige na. Sige na po. Amen. Praise God. Amen. Nag-calm down na, isa na lang. Praise the Lord. Ito pong iti-testimony ko sa inyo mga kapatid. Hindi po ito sa buhay ng inyong Kuya Nas. Ito po ay pamangkin ko po siya. Way back 2021, bago po kami umakyat ng La Union ngayon, galing kami ng Negros. Itong batang ito, 4 years old, meron po siyang 3 butas. He was diagnosed na mayroong 3 butas sa heart niya. At ang sabi ng doktor, hintayin nyo na lang na mamatay siya. Doon sa nanay. Yung nanay po niya, sumunod po sa akin. Actually, katuloy ko po sila. Hallelujah. So that time, nung na-share ng kapatid ko, yun din yung time na umakyat ako doon sa tribo namin, sa bukid. Dahil pag nagbakasyon po ako, nasa lungsod man yung pamilya. So, isang bisis lang po ako umakyat doon. Isang araw at isang gabi. So that time, kasama ko po yung, welcome po Kuya Mark. Amen. Kasama ko po yung aking mag-ina. Yung mga pinsanin niya, yung 4 na warriors. So nung time po na yun, ang sabi ko, kay Lord, Lord, totoo ba talaga yun? So tinawag po namin yung bata. Sabi ko doon sa 4 na magkakapatid, hawakan nyo siya. Hands ninyo. Tapos manalangin tayo. So yung bata, lagi lang siyang tahimik. Hindi po siya nakikilaro doon sa kanyang mga kapatid. 4 silang lalaki. Alam niyo po, that was 2021. 2025 na po ngayon, nag-aaral na po ng elementary yung bata. There's power in prayer when we trust the Lord. Amen? At ang sabi nga nung, welcome Kevin J. Amen? Hindi po gamot ang nagpapagaling. So ganito yung sinabi ng kapatid kanina. When you fully obey and trust the Lord, okay, good thing may doktor, no? Pero po, ano po natin, ang medisina po, he was not created, natanggalin yung mayroon tayong naramdaman dito. Ginagawa po ang medisina para saan? To relieve. Part of the business sa mundong ito. Pero pag meron po tayong Jesus, when Jesus seated in the throne of your heart, sa bawat puso po natin, sabi ng Panginoon, ano man ang hilingin natin sa Kanya, He's willing to answer. Amen? Yet may mga instance din mga kapatid. Pangalaw pong testimony, ito po yung mga panahon na nasa transition ang buhay ng inyong Kuya Nas. Welcome po, Kuya Nels. Ano po ito, 2014. Unang apa ko po dito sa Juvail, 2013-2014. Na-share ko to sa mga kapatid. Yung pong tatay ko na aksidente, minister po siya ngayon. Ayaw niyang malis doon. Kasi ang sabi niya, dito ako namulat, dito din ako mamatay. Sabi nung tatay ha. Kaya sabi ko po sa kanya in response, kung sino mauna sa atin, ipapalibing natin, tapos ako sunugin mo lang. So galit yung tatay. Ganito po nangyari. Habang mayroon pong namimili ng baka sa bukid, so pag sa bukid, ang mga alaga, maano po sila, maamo. Nung dinala po ito sa highway, 50 meters bago mag-highway, tinali ito. Sabi nung mga nakakita, tinali ng tatay sa bewang niya, nagwala po itong baka na dumulaga. So it means malakas siya. So yung dinaanan nila, bato po yun na buhay. Yung mga puti na bato. So kinaladkad siya. Hanggang sa may tumulong, napaamo yung baka. Kasi nga, may porsyento po yung hinabol niya doon sa bumili dahil hindi na po niya kayang, at nung namimili, marami na po siyang nabili doon sa bukid. So nag-volunteer po itong tatay. That was 2014. Nalala ko, dito sa Juvail. Sa gawain po kami noon. Nag-chat po si nanay. Sabi niya, umuwi ka kasi na-aksidente ang tatay. Sabi ko, Lord, uwi? Bakit? Doktor ba ako? Ikaw ba ako, Lord? So, ang sagot ko po sa nanay, ano ba nangyari? So, ang pagdala nila sa ospital, nag-crack po to dito. Dito. So, ang sabi ng nanay nung nagtumawag,
umiiyak. Sabi ko, huwag ka umiyak kasi ang pag-iiyak para yan sa pagpupuri kay Lord. Ayaw nyo mang sumama sa nakatagpo sa akin na si Lord. Ang pag-iyak para kay Lord. Sabi niya, hindi ka ba nag-alala? Sabi ko, hindi pa mamatay si tatay. Kasi marami pa siyang kasalanan eh. Galit yung nanay. Kasi po yung tatay ko, nagtatawas yun sa bukid namin. Wala man doktor doon. So pinipilahan po siya, nagagamot. Sabi ko, tatay, way back nung nasa Qatar ako, yung mga nakakasama ko sa ministry, mga somewhere insecure. Hindi ba po lahat secure, no? Sila po yung nag-testimony. Meron talaga. They are believing that spirit. Pag mayroon ka nun, ang hirap sa buhay. Sabi ko, tay, bitawan mo na yan. Hanggang ngayon po, mag 70 years old o 72 years old na po yung tatay. Still alive, still kicking. Kaya sabi ko sa nanay, sabi ko sa inyo, hindi pa kayo basta mamamatay kasi marami pa kayong pagbabayaran eh. Hanggat hindi nyo binitawan yan, mga espiritu na yan. Hallelujah. Sabi nung nanay, binitawan na ng tatay mo yung pag-aalay ah. Sabi ko, hindi pa. Kasi nandito pa sa puso eh. At alam nyo mga kapatid yung pag-aalay na yun, taga Cebu, Pinangunahan. Alam niyo Pinangunahan? Mayroong matandang simbahan dyan. Pumupunta ang tatay dyan taon-taon. Pinamungahan, ano? Oh, amen. Kinapahardo. Hallelujah. So, purihin ng Diyos, no? Mabuti po si Lord when we do believe. Nang time po na sabi ko, Lord, ang sabi mo, hindi pa mamatay ang tatay. Anong pwede kong gawin? Sabi ng Lord, manalangin ka. So, I pray na Lord, i-restore yung kalakasan ng tatay at mag-provide ka ng financial para sa kanya. Dinahi po yun dito. Kaya magbabakasyon po ako from that 15 hanggang 2021, no? Tay, kamusta? Kailan ka bababa dyan sa tinatayuan mo? Totoo po ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Alam niyo po yung sabi ni Matthew ni Jesus sa book ni Matthew na ang sabi niya, pumarito ako, hindi kapayapaan ang dala ko kundi tabak. Yan po yung naganap sa pamilya. Ang inyong kuyanas po ang unang matagpuan ng Lord. Ang sabi ko sa pamilya ko, sa doon sa bukid, kasi po doon sa bukid, uso po ang pamahiin. Hanggang saan kayo makikibattle? Kung tama ang tinayuan ninyo, tutulungan ko kayo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, you are standing in a false God. So, purihin ang Panginoon. Mabuti po si Lord. Dahil po pagka umuwi po ako, nadala po sila sa gawain. Pero pag wala na po kuya, nas purihin ang Diyos. Ganun pa man mga kapatid, ganun man sila, I keep on praying for them. Because bakit? Nabanggit ko kanina, salvation no one else but to Jesus. Si Lord po ang nakakaalam sa puso po natin. I keep on praying for them. The same thing din sa bawat isa sa atin. Somehow, siguro parang ang dating ay ang layo ng Lord. Hindi po totoo yun. Malapit po si Lord. To those who humble and ask the Lord that He is faithful and just. Ipagkatiwala po natin. Somehow kasi may mayroon po tayong mga kaugalian eh. Nangyari po yan sa inyong likod mga kapatid. Yung bang tipong, Lord, ito yung panalangin ko. After a week, dahil mabagal si Lord, akin na nga yung panalangin ko, ako na lang maglakad. Ganyan po gala natin. Ang gusto ng Lord, gusto niya na we walk in this kind of faith, in this life, like Mary, seated in the feet of Jesus, and holding the one thing. Alam po yung ano yun? Yung one thing na yun? Keeping her relationship to Jesus intact and genuine. And holding the promise of God, the Word Himself. Nawa, panalangin ko sa iglesyang ito, na magkaroon ito ng ganong klaseng pananampalataya. Walang question ang paglilingkod, walang question ang pagpagamit. Ang question po, paano po natin kilala ang Panginoong Jesus? Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. Amen. Hallelujah. So, dito tayo, salamatan natin ang ating Panginoon, no? Bigyan natin siya ng papuri na parangal para sa kanya. Sabi sa 1 John 1:3-4, sabi dito, salita ng Panginoon,
Pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa libingan, at ito ang magbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. So, samahan niyo po ako magpuri sa Panginoon. Break the chasm that lay between us. How high the mountain I could not have climbed. In desperation, I turned to heaven. I spoke your name into the night. Into the darkness, your loving kindness tore to the shadows of my soul. The end is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Could imagine so great a mercy, my heart could fathom such boundless grace. The God of angels stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, let us lost his grace on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. The seal of promise, your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, let us close this grave on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, let us close this grave on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Tayo naman po ay dadako sa giving. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Are we blessed? Yes. Amen. Hallelujah. Because we are the children of God, that's why we are so blessed. Amen. Hindi po ba? So, if we are blessed, hindi po mahirap magbigay. At lalong-lalo na, pag mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Hindi po ba? Amen? Hallelujah. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Yes. Yes. Lord, nag-amen po sila. Amen. Hallelujah. No? Purihin ng Panginoon. Ang ating pong pagsasaluhan, no, ay lagi po itong nababasa at nababanggit at napapagsaluhan pagdating sa giving, mga kapatid. No? Dahil ito po yung pinaka, no, the best pagdating sa giving, no? Yung widow's offering, no? Ito po ang event niya, no? Basahin po muna natin sa Mark, no? Hallelujah. 41 to 44. The widow's offering. No? Amen. By the way, ako nga pala ang Kuya Richard ninyo, mga kuya. Salamat sa buhay ninyo at nakadalo kayo dito sa pagtitipon ng ating Panginoon, no? Amen. Hallelujah. So, basahin po natin, no? Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people throw in large amount, but a poor widow came and put into 2 very small copper coins, worth only a few cents. No? Then Jesus calling his disciple, no? And Jesus said, "Truly I tell to you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, no? But she, out of her poverty, put in everything all she had to live on." Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po sa salita mong ito, Lord God, na siya naming pagsasaluhan sa gabing ito, Lord God. Dalangin ko na magtuturo ka sa bawat isa na naririto ngayon na mapapakinggan ang salita mo at ilagak mo po ito sa kaibuturan ng bawat puso namin na kung paano ba kami magbigay lalong-lalo na sa iyo at sa iyong gawain, O Lord God. Maraming salamat po. Gamitin mo pa lamang po ang iyong abang lingkod, hallelujah, na tanging salita mo lamang ang siyang mamumutawi sa aking mga labi sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Kung samot dalangin ko sa iyo, may pagpupuri pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po yung event, mga kapatid, no? Hallelujah. Na kung saan, hallelujah, nagkaroon ng giving, no? Hallelujah. At ang Panginoon ay nakatabi doon sa main box. Tinitignan niya yung mga nagbibigay, no? Nakasabay ng widow dyan, no? Ng balo, babaeng balo, yung mga mayayaman. No? Yung mga mayayaman talaga nagbigay sila, no? Dahil sila ay may kakayanan na magbigay, nag-give offering po sila, no? Hallelujah. At nakasabay nila yung babaeng balo. Na ang babaeng balo is nagbigay din, no? Hallelujah. Bakit sinabi diyan ng ating Panginoon, no, na ang babaeng balo ang kanyang kinalugdan? No? Hindi po ba natin naitanong 'yon? Hallelujah. No? Bakit yun yung kinalugdan ng ating Panginoon? Hallelujah. May tatlong bagay diyan, no, na makikita ninyo kung bakit kinalugdan ng ating Panginoon ang babaeng balo. Unang-una, she was being a generous. Pangalawa, yung sacrifice. Pangatlo, yung puso niya. Amen, no? Kaya na, nagtanong sa inyo kanina, no? Kumusta ba tayo? Kumusta ating mga puso? Well-blessed ba tayo? At kayo ay nag-amen, no? Hallelujah. Hindi po kayo sa akin nag-amen, kundi sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord, no? Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nas pa kayo, no? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Maraming beses na po itong naibahagi dito sa kalagitnaan nito, mga kapatid, no? Hallelujah. No?
Subalit, patuloy itong ating naririnig at ipinaririnig, no? Amen, hallelujah. Kasi napakalaga po nito mga kapatid, kung ating makikita, no? Hallelujah, na kung paano, no? Yung babaeng balo, no? Amen. Praise the Lord sa Panginoon. Yan. Kaya sabi dyan sa introduction, no? One of the most famous type message, no, is the story of the poor widow. No, marami po sa Biblia tayo mababasa, no, regarding sa pagbibigay. Pero bakit ito yung sinabi na most famous, no? Hallelujah. This tithing story is important to reflect on. Hallelujah, no? Dalangin ko na ito ay mag-reflect sa ating buhay, no? In Mark 12, Jesus Christ observes a widow in deep poverty, no? Siya po yung masasabi natin na pinakamahirap. Hallelujah. She makes the ultimate financial sacrifice by giving all that she has to what would today be called the offering box, no? Siya po yung nagbigay, no? Hallelujah, no? Ng yung ultimate financial sacrifice. Hallelujah, no? Kaya na-amaze ako kanina doon sa isang patutuo ng isang kapatid kanina. No, despite of the financial problem, no, they are abundantly and the joy was in their heart, no? Hallelujah. So true, it was much, no? Her offering was commended by Jesus as an excellent sacrifice. Nakita po ng Panginoong Jesucristo na yung kanyang inihandog ang pinaka, no? Excellent. Bakit pinaka? Samantalang yung mga mayaman talagang nagbigay naman ng talagang sobra-sobra. No, hallelujah. Why? Because her heart was in the right place. No? Yung puso niya. No, hallelujah. Kung paano siya nagbigay. No? Gaya nung nagpatotoo kanina, no? How this couple trust to the Lord despite of the circumstances, despite of the financial problem, no? Dito po, ang babaeng balo po dito, no? Wala na po siyang asawa, at wala na siyang pangkabuhayan. Nung time na magkaroon ng paghahandog, inihandog niya po ang lahat-lahat kung ano ang meron siya. Hindi niya na po inisip yung araw ng bukas dahil ipinagkatiwala niya na po sa ating Panginoon. Kaya, diyan po siya kinagdan ng ating Panginoon. Kaya diyan makikita yung sinasabi na powerful message dito sa widow's offering, no? Kaya patuloy itong pinapaalala, no, sa church, no? Ito, sino ba ang church? Tayo po, no? Hallelujah. Sa mga members, no, na kailangan lagi nating marinig, mga kapatid. Bakit? Hallelujah, no? Para patuloy na mabuksan yung puso natin pagdating, no, sa power of generosity, no? Hallelujah. Yung kapangyarihan ng pagbibigay, mga kapatid, no? Na yan po ang nais na mahibahagi, no, sa ating kalagitnaan kung bakit, no, na maintindihan natin kung bakit ba tayo nagbibigay pagdating sa gawain ng ating Panginoon, no. Mahirap po magbigay, no, hallelujah, pag hallelujah, wala po yung sinasabing love, no, sa ating puso. Because God is love, hindi po ba? Pag God is love, hindi mahirap magbigay. Amen po ba? So simulan po natin, no. Love gives. Amen. So, generosity is an expression of love. No? Hallelujah. Kaya tayo nakapagbigay dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. No? Dahil sinasabi rin sa salita ng Panginoon sa John 3:16, no? God is the ultimate picture of generosity. No? As He gave His very Son for our salvation, mga kapatid. So, ganyan po, alawak ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? Na kung saan ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, no? Giving doesn't earn you eternal life, no? But it is powerful response to love for God, no? Kung mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, hindi mahirap magbigay. Why give back to God? Because He gave us. Siya po yung unang nagbigay, mga kapatid. So, see what great love the Father has lavished on us, no? Yung malawak na pagmamahal ng ating Ama, no, sa atin, no? Hallelujah. Since na tayo ay makasalanan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, mga kapatid. So, yan po ang pagmamahal ng ating Ama, no? That we should be called
children of God. Kaya naitanong ko kanina, di ba, tayo ba ay anak ng Diyos? No? Amen. Nag-amen po tayo. Hindi po ba? And we are declared that we are the Son of God. No? Amen. At marami, no? Hallelujah. No? At marami sa mundo ang hindi nakakilala sa atin dahil hindi nila kinikilala ang Panginoon. Which is mababasa natin sa 1 John 3:1. No? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya dahil sa pagmamahal, no, ng ating Diyos Ama na nang tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo at iniluklok natin dito sa puso natin ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi po mahirap magbigay. Amen? So, Jesus knew that to give radically, no, we need to transform heart. No? Kailangan mabago yung ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Dahil pag hindi na bago ang ating mga puso pagdating sa pagbibigay, mahirap po talaga magbigay. Bakit? No? That's why we told to rich young ruler, no? Hallelujah. Sa Matthew 19:21, nagtanong diyan ang ating Panginoon, no? Sabi niya, sell all that he had. Hallelujah. His possession, no, yung pag-aari niya ay hindi problema. Ano ang naging problema? Yung unwillingness to part with financial blessing indicated that his heart was still tied to earthly things. No? Nakatight pa yung puso niya dito sa mundo. Kaya hindi niya ma-sell yung kung ano ang meron siya. Kaya sa buhay natin mga kapatid, hallelujah, no? Ito tayo. Bakit? Nababasa rin natin mamaya dahil marami tayong takot. No? Hallelujah. At marami pa tayong mga ninanais. Hallelujah. So, once you receive Jesus Christ in your heart as a Savior, no? Hallelujah. Dapat wala na yung earthly things natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tinuturuan tayo ngayon, no? Hallelujah. Diyan sa Matthew 19:21, no? Nang sabihin ng Panginoon, no? Hallelujah. Doon sa mayaman, no? Sell all that he had, no? Ipagbili mo, no? Ang lahat ng meron ka kung nais mo sumunod sa akin. Hallelujah. Pero ano nangyari? Nalungkot po siya. Bakit? Kasi natakot siya na mawala yung mga kung ano ang meron siya, mga kapatid. Dahil naka-tied up pa siya sa mundong ito, mga kapatid. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, no? Seek first the kingdom. Unahin mo ang kingdom ng ating Panginoon at ang kanyang katwiran, no? Yung pawang mga ninanais natin, no? Added na lang yan, no? Magiging sunod na lang yan, mga kapatid. Kaya this verse may fall into your collection of life quotes, no? And with good reason, no? One of the greatest others, no? Ano ba yung pinaka-greatest, no? Yung pinaka-adlang, umahadlang, no? Para maging bukas ang ating palad. Yung po yung sinasabi ko. Yung takot. Natatakot tayo na baka sa araw ng bukas, eh, wala na tayo makain, no? Hallelujah. Natatakot tayo, no? Hallelujah. Dahil meron pa tayong mga pinag-aaral, meron pa tayong mga pinaglalaanan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya yun yung sinasabi na nagiging hadlang kung bakit nahihirapan tayo magbigay. Dahil ang inaano natin is kulang pa, no? Hindi po tayo pinagkukulang ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga kanina, nagtanong din ako, we are blessed. Ang sagot natin, yes, I am blessed. At pinagpala naman talaga tayo ng lubusan. Hindi po ba? Amen. Bakit natin masasabi na tayo pinagpala ng lubusan ng ating Panginoon? When we ask God, and when we pray to God about our job, ipinagkaloob niya. Hindi po ba? Ipinagkaloob ng Panginoon. Lahat tayo may trabaho. So we are so blessed, mga kapatid. Hallelujah. But why? No, bakit nandoon yung takot? No, bakit nandoon yung kuya, sapat lang tong sinweldo ko ngayon eh. Kulang. Hallelujah. Hindi ko na kaya. So, madalas may mga ganong ano, di ba? So, how well do we trust God to provide for us? Nakita niyo yung patotoo kanina rito, despite of circumstances, despite of financial problem, they have joy. Nagkaroon ng kagalakan sa kanilang puso. Why? Because they trust God. No, hallelujah. Despite of that circumstances, nakakapagbigay sila.
Hallelujah. Nandoon yung kagalakan. Hallelujah. Hindi nagiging madamot. Bakit? Why? Because they have Jesus. They trust Jesus. No, kaya Jesus Christ say that if we seek first His kingdom, we can trust that God will give us everything we need. No, amen. No, hallelujah. Kaya yan po ang sa isang Kristiyano, no, yan po ang dapat unahin natin, no. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at magtiwala tayo na ang Panginoon ay magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. Amen. So, marami rin, no, sa atin ang nag-i-invest, no, hindi malaman kung saan dadalhin ang finances, no, yung mga salapi na meron tayo, no, nandiyan yung may nag-aano ng sa stock market, sa real estate, no, hallelujah, na kung paano palalago, no, hallelujah, ang ating mga perang pinangahawakan, no. Meron pa nga nag-invite sa akin dyan yung MP2 na sinasabi dahil pagka nasa bangko lang daw yung pera mo, hindi raw nag-i-interest. Samantalang sa MP2 malaki daw ang interest. Purihin ng Panginoon. So, ang sinasabi sa salita ng Panginoon, no, an investment into the kingdom is the only one that has eternal significance. No? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi diyan sa Matthew 6:19-21, no, do not store up yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal, but store up yourself treasures in heaven. No, hallelujah. Paano po mangyayari yan? Paano po magaganap yan, mga kapatid? Nandito na po tayo bilang isang Kristiyano, mga kapatid, no? Hallelujah. Bakit parating ipinapangaral ang giving? Ang giving is parte ng ministry ng ating Panginoon. So, dahil tayo ay pinagpala, mga kapatid, hallelujah, no? Binihiyaan tayo ng Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, mga kapatid, gamitin natin sa kaikululuwalhati ng ating Panginoon, no? Huwag natin gawing miserable pa ang buhay natin dahil pinagpala ka na niya, kinalagang ka niya, no? Pinalaya ka niya, hallelujah. Huwag na natin pang ibalik, mga kapatid. Kaya sabi nga dyan, no? Hallelujah. Where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, Matthew 6:19-21 show us that giving to God, we store up eternal rewards. No? Amen. Hallelujah. Hindi mawawalang saysay, mga kapatid. Hallelujah. Yung ibinabahagi natin, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon, sa lahat ng kanyang ministry, mga kapatid, may reward yan. May reward sa Panginoon niya, mga kapatid. Kaya, generosity is not just for the wealthy. The amazing thing about Christianity is that it's level the playing field for how we call to live and to give. Paano ba tayo mamuhay at magbigay? We are all steward that can make an impact for Jesus. Even small gifts, no, can move the heart of Jesus, no? Pinagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon. Paano po natin ito gagamitin sa kanyang ministeryo, mga kapatid? No? Ibukas natin ang ating mga palad pagdating sa gawain ng Panginoon. Dapat all out tayo dyan. Hindi lang sa marami na tayong nalalaman sa salita ng Panginoon, hindi lang dahil sa lumalakad tayo, no? Hallelujah. Kasama po ang ating bulsa dito, mga kapatid. Kaya dapat, no, naka-include yun, hindi yun naka-separate, mga kapatid. Dahil pinakatiwalaan tayo ng Panginoon, no? Hallelujah. Paano mo ito gagamitin sa kanyang ubasan, no? Para sa kanyang kalwalatian, sa kanyang kapurihan, mga kapatid. So, generosity brings freedom. Dahil nabanggit ko, hallelujah, giving away your money brings freedom, no? Kalayaan. Why? Because it loosens the grip we have on earthly possession. It helps bring us into a greater level of faith and trust and redirect the focus from what we have to what we can give, mga kapatid, no? Hindi yung kung ano lang ang meron ka, kung redirect yung focus mo sa kung paano ka makakapagbigay. Hallelujah. Lalo na sa ating Panginoon at sa kanyang ministry, mga kapatid. So, generosity bring
blessing. Hallelujah. No? Ang ganda mga kapatid, no? Ang pagbubukas palad mo pala ay nagbibigay lalo, no, ng pagpapala. Diyan sinasabi sa Luke 6:38, no? Sabi diyan, tithing brings Luke 6:38 to life, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together and running over, no, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, sharing testimonies of God's radical responses to our own generosity is a great way to bring this verse to life. No? Kaya, ipinapaalala, church, no, sa atin, no, hallelujah, na pagka ikaw ay nagbibigay, hallelujah, we can expect more blessing in return, mga kapatid. Kaya, huwag po tayong maging madamot, mga kapatid. Lalong-lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Dapat, kung tayo ay naglalaan sa mga material na bagay, more dapat tayong nagbibigay pagdating sa Panginoon, mga kapatid. So, we give because we're blessed. No? Amen. So, authentic generosity comes out of a place of gratitude. No? Hallelujah. Helping your church, no? Hallelujah. Ito tayo, no? Yung community to acknowledge how they are blessed by God is a great start to authentic gratitude, mga kapatid. Sabi sa James 1:17, no, every good and perfect gift is from above, no, hallelujah. Ano ang meron ka, hallelujah, sa mga oras na ito, trabaho man yan, ano man yung pinanghawakan mo, nagmula sa itasya, mga kapatid. Hallelujah. No, it's perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow, mga kapatid. We are so blessed. Kaya dapat, hallelujah, yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gamitin din natin sa ubasan ng ating Panginoon. Hindi dun sa makamundong bagay. Amen? Hallelujah. So, we give because we trust God. Amen? So, generosity almost a stem of trust, from trust. It can be tempting to worry, but Scripture tells us that God knows our needs and will meet them. Alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ang gusto niya lang, katulad ng babaeng balo, kung paano niya ipinagkatiwala sa Panginoong Jesucristo, no, ang kanyang kabuhayan. So, ganun din ang nais ng Panginoon sa bawat buhay ng isang mananampalataya. Therefore, sabi niya dyan, I tell to you, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear, is not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds of the air. No? They do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon na yung mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dyan sa Matthew 6:26, no? God give assurance that God will provide for us even when we give from what feels like deep poverty. Katulad ng isang babaeng balo, mga kapatid. Hallelujah. So generosity is an act of obedience, no? If the Bible tells us to be generous, then we're meant to obey with action. Kailangan may action, mga kapatid. No? Hallelujah. Do not merely listen to the word. No? Hindi lang yung napakinggan natin. Hallelujah. At huwag tayo magpaninlang sa ating pagkatao, sa ating mga sarili, mga kapatid. Dahil sabi sa James, no, 1:22, no, napakaliwanag, obey Scripture when you hear it. Pag napakinggan mo ang salita ng Panginoon, sundin mo, mga kapatid. No? Huwag lang basta napakinggan yung salita, kailangan may gawa, mga kapatid. So, generosity is an act of obedience. So, tithing can open the floodgates of heaven, no? Hallelujah. Yan po yung pinakamaganda dyan, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang Diyos, no? Hallelujah, tunay na napakabuti, no? Making a financial sacrifice to the Lord can open floodgates of heaven. Yan po yung pangako ng Panginoon. Bakit hindi natin siya subukin? No? Yan po, no? So, when you give to God, you can expect more than bread or food, and you can expect a peace. Hallelujah, no?
Pag nagbigay ka sa ating Panginoon, hallelujah, siksik, liglig ang ibabalik ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya makatiwala lang tayo sa ating Panginoon, hallelujah. Dalangin ko sa gabing ito, ang bawat mensahe ng hallelujah na narinig nyo ngayon ay titimok sa kaibuturan ng bawat puso natin. Magsitayo po tayo, mga kapatid, hallelujah. Dahil ang Panginoon ay patuloy na nagtuturo kung paano ba tayo magbibigay sa Kanya. Tayo po ay Kanyang pinagkatiwalaan ng napakaraming bagay. Hindi niya po tayo pinagkulang. Kaya ang nais ng Panginoon, maging mapagbigay tayo. Gaya ng sinasabi ng salita, hindi lang basta natin napainggan yung salita ng Panginoon. Bagkus, hallelujah, ikilos natin. Hallelujah. Ipamuhay natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Kung nakakabili tayo ng mga bagay na ninanais natin, what more pa sa ating Panginoon? Dahil ang lahat naman ng meron tayo ay galing sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, hallelujah, we pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, we thank you so much dahil pinagkatiwalaan mo kami sa aming trabaho, sa mga pagpapala na meron kami. Sa gabi nito, Lord God, hallelujah, turuan mo kami katulad ng babaeng balo na kung saan ay nagtiwala sa iyo, Lord. Pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa iyo. Nagbigay siya para sa iyo. Katulad ng Panginoong Jesucristo na kung saan ay pinagkaloob niya ang kanyang buhay sa kanyang mga lingkod upang makamtan ang kaligtasan. Ganoon din ng Ama na kung saan ay pinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak. Kaya sa gabing ito, Lord God, kami ay dumadalangin sa iyo, Lord God. Palambutin mo ang aming mga puso. Tulungan at turuan how to be a generous. Hallelujah. Hindi lamang kung ano ang may sobra kami, bagkus, O Lord, ay ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat. Dahil ang lahat naman ng meron kami ay nagmula sa iyo. Kaya sa gabing ito, Lord God, kami nananalangin, dumadalangin sa iyo, turuan mo kami na matuto kami magbigay ng bukal sa aming kalooban. Dahil ito ang ninanais mo, Lord God, at ikaw ay nakatingin sa aming mga puso. At maraming salamat, hallelujah, sa mga andog na kaloob ng mga kapatid sa mga oras na ito, Lord God, for their time, for their financial, Lord, hallelujah, for their life. We will trust you, Lord, hallelujah.
loob sa Kanya. Sama-sama na magkapoy sa ngalan Niya, at ako nagdalo at tinutuloy Niya. Halika na, umayo na, ipahayag ang buhay na.
for your presence, Holy Spirit. Lord, hallelujah. Have your way. Have your way, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, light rain. Hallelujah. Thank you, Jesus. God, I live to worship you. My life may offer you simple melodies of sacrifice. Open hands and open heart, you're the only one I want. Your presence is my treasure, my delight. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. One thing I ask, one thing I seek, so much more than anything, to dwell within your house for all my days. Knowing you is everything, so I let go of lesser things. You alone are worthy of my praise. Still in me a passion for your name. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. For the beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose
your hands. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. I believe in you, hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Yes, Lord. We believe in you, hallelujah. Jesus, We belong to you. We are your children, hallelujah. And the reason we live, hallelujah, is to worship you. The reason that I sing, with all I am, I will worship. We will worship you. I will worship Jesus. We will worship you. Let's voice His name. Let's speak it out. Let's worship God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Let's give our best to worship God. Let's open our heart to the Lord. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I sing, the
worship God. Hallelujah. I will worship you. I will worship you. I will worship. Hindi mga kapatid, let's voice it out. Hallelujah. Let's voice to the Lord. Our best worship. Let's praise Him with our hearts. Hallelujah. Thank you for your presence, Holy God. Yes, yes, Lord. We worship you. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Jesus.
Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Holy Spirit, fall let your glory fall down. Amen. Holy Spirit, let's continue to worship the living God. Yes, God. Let your spirit fall like a rain in this place and pour out your glory, that everyone will be touched by the power of your word. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, God, Father, in the name of Jesus, we are here to present as your church, oh God, standing at your presence. Touch every heart, touch every life by your Holy Spirit. Let it be that tonight, O Lord, is the night that we'll encounter you. This night, O God, na mas lalo ka pa namin makilala, Panginoon. Let your Spirit manifest in this place. And it's all we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan natin si Lord at tayo po ay umupo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Holy Spirit, amen. Praise God. Have your way. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Salamat natin si Lord. Hallelujah. Napakabuti ang Diyos dahil nandito tayo ngayon sa ubasan ng Diyos at pinili niyo pinaka-the best na time na kung saan mga kapatid sa tagpuan tayo sa presensya ng Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. So ako po si Kuya Nils sa mga bago. Amen. So yung